Isa na namang araw na kasama nyo ang inyong pambansang manong. For today's video nga ay magluluto tayo ng napakasarap na chicken na fritada. Isa nga sa mga pinaka-favorite dish ko, yung may halong tomato sauce at tomato paste. Hindi ko nga rin alam kung anong pinagkaiba ng menudo, afritada, mechado at caldereta. At bago nga ako magluto, itong mga aso ko nakikipaglaro sa akin. Sabi nila gusto daw nilang maligo. Kaso nga lang pag ganitong summer na dito sa amin, naghihirap na talaga ng tubig. Syempre, showcase ko na rin yung bagong dating ko na kutsilyo. At salamat nga ulit sa nag-sponsor nito. Syempre, katulad ng mga nakarang kong video, ganitong soup pack talaga yung pinaka-favorite ko sa part ng manok. Kahit na kasi mabuto to, napakalinamnam at napakasarap nito pag niluluto. Kaya yun ang gagamitin natin dito. Nagdagdag rin pala ako dyan ng 1 kilong puro laman ng manok. Para namang hindi lamang puro buto. Pagkatapos nga ng mga karne, ito namang mga gulay na isasahog ang ating titirahin. Kasama na dyan syempre, carrots, patatas, at syempre, yung sinasabi ni Ann Curtis, na capsicum. Pero, sa totoo lang, bell pepper lang ang tawag sa atin dyan. Aywan, manong! Pag mga ganito ang dish yung niluluto, hindi nawawala talaga itong mga capsicum. Nagpapadagdag din talaga sa lasa at sa aroma ng niluluto natin ito. Kaya naman kahit napakamahal minsan ng capsicum o ng bell pepper sa atin, talaga namang pinipilit ko pa rin ihalo ito sa mga dish na katulad nito. At syempre pa, itong carrots. Aminin man nating mga Pinoy, pero pag mga dish ng mga may karne, gustong-gusto nating hinahaluan ng gulay. Para syempre, dumami. Aywan, manong! Ganun nga talaga ang Pinoy, madiskarte. Pero sa totoo lang, kahit naman sarsa lang nitong niluluto natin, ulam na. Pinaka-favorite ko rin syempre, itong carrots. Pagkatapos ko maghiwa dyan, prepare ko na rin itong mga ricado na gagamitin natin. Gumamit nga pala ako dyan ng 2 malalaking sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas masarap syempre. Niluloko nga ako ng cameraman ko dyan sa mga oras na to. Sabi niya, kuya, subukan mo ang manghiwa na nakapikit ang yung mata. Para matest talaga yung talim ng kutsilyo na binigay sa akin. Syempre, pinagbigyan ko siya. Sinunod ko naman itong bawang. Maraming bawang dito. Para matakot yung aswang na kapitbahay namin. Ay, word, mano. Good. Baka awahin ako ng kapitbahay namin. Joke lang po yun. Syempre, walang aswang-aswang dito sa probinsya. Takot na rin ata sila kasi napakaliwanag na. Gumamit na rin ako dito ng fresh na kamatis para syempre may pampakinis ng kutis. Inumpisahan ko na rin ditong maggisa. Naglagay lang ako ng konting mantika tapos may naiwan pa akong butter kaya naman gamitin na natin to. Una kong ginisa, itong bawang syempre. Isunod na agad natin itong sibuyas. Konting mekos-mekos lang syempre ang kailangan natin. Pag lumabas na yung aroma, syempre, oras na rin para ilagay natin itong kamatis. Kapag ganito nga, tomato sauce talaga yung dapat gamitin. Pero mas nakakadagdag pa rin talaga ng lasa kung maglalagay tayo ng fresh na kamatis. Ilagay ko na rin itong tomato paste. Mas masarap at mas maganda pag inuuna natin ginigisa itong tomato paste. Para nang sa ganon, mawawala yung pagka-acid niya. Tapos syempre, kumakapit na kaagad dyan. At oras na syempre para ilagay itong star ng ating afritada. Syempre, ang karne ng manok. Hindi ko nga alam kung ano talaga yung pinagkaiba ng caldereta, mechado, menudo at afritada. Pero sabi nila, pag manok daw, afritada. Pag baboy, menudo. At pag karne naman ng baka, caldereta. Pero syempre, bahala na kayong umusga. Naglagay na nga rin pala ako dito ng patis para habang ginigisa, kumakapit na yung lasa. Syempre, konting mekos-mekos lang. Naglagay na rin ako dito ng maraming paminta. Mas maraming paminta, mas malasa. Konting halo-halo nga lang ulit. Minsan yung pagluluto talaga, nasa sekreto talaga yan ang paghahalo. Pag hindi maayos yung paghahalo mo, minsan hindi nagiging masarap yung mga lutuin mo. Kaya dapat sa paghahalo pa lang may teknik ka na. Naglagay na nga rin pala ako dito ng water mula sa Pasig River. Papakuluan lang natin yan at palalambutin. Pagkatapos nga ng ilang minuto, ilagay na rin natin itong patatas at tutot. Nakakabulol talaga mag voice over. Kaya naman sa mga nanonood, pagpasensyahan nyo na kung mekos-mekos mali-mali yung mga binabanggit ko. Aywan, manong! At nung kumulo na ulit, oras naman na para ilagay itong ating garbanzos. Mas masarap nga para sa akin yung garbanzos. Tapos, syempre, yung ating capsicum.
Naglagay na nga rin pala ako dito ng isang lata ng liver spread para mas malasa at mas malapot yung ating sarsa. Konting halo-halo lang, tapos konting oras lang, makakakain na tayo ng masarap na afritada. Pagkatapos nga ng ilang minuto, nilagay ko na rin itong tomato sauce. Huli ko nga dapat na nilalagay itong tomato sauce kasi pag masyado namang naluto yung tomato sauce, mag-iiba din yung lasa. Eto na ang itsura ng ating afritada. Halo-halo pa nga lang, nagugutom na ako. Paano pa kaya pag natikman mo na at kinain mo na? Ay manong, medyo na mamaos na nga ako kaka-voice over. Kaya naman hindi na natin to patatagalin. Konting halo-halo lang at atin nang babanatan itong chicken afritada. Para sa iba, iba-iba yung recipe nyo dito. Paki-comment naman kung anong kulang. At syempre pa, titikman na natin. Yung part nga pala na kinuha ko dyan, yung puwit ng manok. Hindi ko alam, pero sarap na sarap talaga ako dun. Yun yung pinaka-favorite ko sa part ng manok. Eto na nga, kahit mainit-init pa yung kanin, hindi na ako nang papigil. Sarap na sarap ako. Paglabas niyan, halos buto na lang talaga sa sobrang lambot ng karne. Pag mga ganito talaga na may sarsa, ganado akong kumain. Pero syempre, limitado yung kanin. Baka kasi pagalitan ako ng mga nanay ko. Ay manong! Ang sarap lang talaga minsan din, no? Pag iniisip mo na satisfied ka sa luto mo. Dati, nakakakain lang ako ng ganito pag bumibili ako sa karinderya. Pero ngayon, hindi na ako makapaniwala. Kasi na-upgrade ko pa at mas level up pa yung lasa kaysa sa mga nabibili ko sa karinderya. Hindi naman sa pagmamaliit o sa mga nagtitinda sa karinderya. Pero syempre, paglutong bahay talaga, pag ikaw mismo yung nagluto, ilalagay mo yung sangkap na gustong gusto mo. At syempre, magiging satisfied ka. Yung sekreto nga pala sa pagluluto, totoo yung sinasabi nila na kailangan sinasamahan mo yan ng pagmamahal. Kasi kung walang pagmamahal yung pagluluto mo, kung hindi ka inspirado, magiging maganda yung kalalabasan. Kahit naman sa anong bagay na trabaho, dapat sinasamahan mo ng puso, inspirado, at dapat dedikado. O paano mga kamanong? Hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin. Hanggang sa susunod, sana kasama ko pa rin kayo sa journey na to. Maraming salamat ulit mga kamanong. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin. Kayo ang dahilan kung bakit nagro-grow ako. Alam ko, paunti-unti, aangat din tayo. Alam kong malayo pa. Pero syempre, malayo na yung narating natin dahil sa inyo. Kaya't walang hanggang pasasalamat ulit sa mga katulad ninyo. Dahil kung wala kayo, wala syempre itong page na to. Syempre, hanggang susunod ulit na Lamon Adventure. Ito si Probinsyanong si Dwayne, ang inyong pambansang manong. Salamat!